Ngayon, gagamit tayo ng soul contract na card. Ito yung deck na to. So, yung mangyayari kapag ganito yung deck na gagamitin, ibig sabihin, kung ano ang nakatali sa mga kaluluwa ninyo. Posible na kamalasan, posible na swerte, kahinaan, kalakasan, at kung ano-ano pa. So this is our special episode 3282, 3283, and 3284. Kukuha tayo dito ng tatlo at laging tandaan, this is a general reading po. So kung gusto po kayo na magpabook ng full private reading, message lang po kayo kasi iba pa din yung sarili ninyong reading sa sarili ninyo talagang real time na pagbasa. Kasi kapag nagpa-reading kayo, automatic malalaman nyo kung ano yung problema, paano susolusyonan, at ano yung mga magagandang bagay pa na posibleng gawin. Okay? So una, tingnan natin dito. Echoes of Love. Naku talaga naman, may puso, may puso. Pangalawa, Ripples of Love. Bakit puro love? And pangatlo, spiritual rebirth. At ngayon dito siya nagkatalo, di ba? Bakit di ka mo? Kasi kapag sinabi kasi na echoes of love, ito yung mga bagay na alam mo yung nasasaktan ka, nahihirapan ka, nasusugatan ka. Pero kapag kaharap mo yung mahal mo or natatandaan mo na yung taong dumaan sa buhay mo, mahal mo, para kang nare-recharge, para kang hindi nalulobat. 'Di ba? Aminin ninyo kasi ito yung panahon na kapag may tao kayong minahal dati na hindi niyo nakatuluyan, tapos ito yung soulmate niyo. Nagkamali kayo ng pinili, nagkamali kayo ng pinakasalan, hanggang sa dumating sa punto na siya yung kulang. Bakit ka mo? Kasi siya yung soulmate mo. Ito yung taong nagbibigay sa'yo ng saya at sigla kahit walang ginagawa. Marinig mo lang yung boses niya, parang na-energize ka. Ito yun. Yung pangalawa naman, no, yung Ripples of Love, ito kasi yung impact ng pag-iibigan ninyo na kahit sabihin natin na married ka, nakatagpo ka ng tao na walang katapat, kahit maghanap ka sa iba, kahit anong gawin mo, hindi mo siya makakalimutan dahil wala siyang katulad, wala siyang katapat. Ito yun. This is the Ripples of Love. At yung pinakamagulo at pinakamasama, this is the spiritual rebirth. Ibig sabihin, posible na nawala siya sa'yo dahil may gumamit ng barang or gayuma or kulam or sumpa. Kasi posible yun na paulit-ulit na mangyayari yung sumpa sa'yo, galing sa lolo't lola mo, magulang mo, sa'yo, hanggang sa anak mo, sa apo mo, ganun yun. So kapag ganyan yung nangyayari sa inyo, ipatanggal nyo. Tingnan nyo naman yung logo sa gitna. That's a phoenix. Diba? So ngayon, ito yung talagang gagawin ninyo. Kung kayo'y nasa ganitong state ng buhay, na hirap kayo, syempre, kasi diba, lalo-lalo na kung committed ka ngayon, tapos siya pala itong mahal mo, nanghihinayang ka, naiipit ka, isolated ka, kung hindi mo alam paano gawin, magpa-reading ka para masolusyonan. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na nag-live-in lang kayo at hindi kayo kasal, mag-isip ka din. Kasi minsan, mas mahirap magtiis sa taong hindi mo kasundo kesa iwanan ito at piliing maging masaya sa taong gusto mo at mahal ka din naman. Ganun lang. So, if you want to book for a full private reading, message lang po kayo. Kung gusto nyo magpa-ritual, no, sabihin nyo lang po kung anong klaseng ritual yung kailangan ninyo. Maraming salamat po at proceed tayo sa English episode natin.
hanggang sa dark and light side of life, patpunta sa real talk po natin. Pakisuportahan na lang din po yung ibang social media platforms ko. Please do follow, like, and share. Kasi lahat ho ng revenues na mangyayari at maibibigay ng social media platform na pupunta po sa ating lingguhan na caravan, na isa pong dedicated charity work sa stray dogs and cats and at the same time sa homeless senior citizens and children. Ito po yun. Okay? Thank you and good afternoon.